Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong si Diwata, si Attorney Salpanelo. Na kung saan, ano pa ba mai-expect natin dito kay Salpanelo? Dito mahol, di ba? Alam nyo naman, ito ho si Attorney Salpanelo, isa ho ito sa mga tuta ho ng pamilya Duterte. Ito ho, alam nyo naman ito si Attorney Salpanelo, handang maliin ang tama, handang baluktutin ng diretso, maipakita niya lang na sumusuporta siya sa pamilya Duterte. Pakinggan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze, itong tinatahol-tahol ni Salpanelo, ha? Sinadyang impeach ni Vice President Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028 presidential elections. At live mula sa OVP headquarters sa Mandaluyong City, balikan natin si Camille Samonte. Camille? Yes, Jiggy, kanina pa nga tayo naghihintay rito sa labas ng opisina ni Vice President Sara Duterte, pero mula kaninang umaga ay hindi pa rin natin siya nakikita rito. Yan ay matapos siyang i-impeach sa Kamara sa botong 215. Pero ang ilang kaalyado... yung reporter daw, yung media, kaya na pa raw iniintay doon sa opisina, hindi pa raw nakikita. Baka nasa Baklaran, umiikot-ikot, kumakain ng... Baka kumakain ng fishball, kwek-kwek, ha? O, ng kwek-kwek fishball, kikiam. Tapos magsusuot ng simpleng damit, duster. Tapos punong-puno kasama ng mga security. Tapos ipopost. Tapos sasabihin ka-caption, simpleng tao lang. Makamasa, makabayan. Alam niyo naman to si BP Inday Sara, kapag mga kumakain ng fishball, kwek-kwek, pag mga turo-turo, pinipicture na nila. Pinopost nila sa kanilang social media account para mapakita, makamasa, makabayan, simpleng tao. Pero kapag kukuha ng safe house, isang araw ang upa, 250,000, ang 4 na araw, ang bill, 1 million, yun, hindi ho nila pinopost yun. Secret lang. Baka nandun man sa Baklaran, puntahan ninyo. Baka nag-iikot-ikot. Naghahanap ng mga turo-turo para may pang-post. ng mga Duterte ay nagsalita na tungkol dito. Hindi na raw nagulat si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na tinuloy na ng mga kongresista ang impeachment. Gusto raw talaga nilang hindi makatakbo si Inday Sara sa 2028 presidential elections dahil siya raw ang pinakamalakas sakaling itutuloy niya ang pagtakbo bilang Pangulo. Pinakamalakas? Pinakamalakas, dilaw, kakamping, pula, loyalista, ayaw na dyan. Paano naging pinakamalakas? Siguro, noong mga panahong 2016, 17, 18, 19, 20, 2021, 2022, ayan, malakas siya dyan. Pero ngayon nakita na kung ano talaga tinatago niyang karakter, ugali, pananalita, asal. Malakas pa ba yan? Ha? Malakas. Ultimo mga kakilala ko Ultimo mga kapitbahay ko, nadismaya sa ugali, nagulantang Isipin mo hindi raw nila sukat akalain na mumuestra-muestra si BP Inday Sara na. Isipin mo, dahil lang sa isyong relo na may mga graduate ho ng mga PMA, nando doon si Pangulong Bongbong, hindi lang naibigay ni Pangulong Bongbong yung relo doon sa kadete. Sabi ni, ang nasa mindset, isip na agad ni BP Inday Sara Duterte, toxic na itong relationship namin. Kaya iniisip ko, pinuputol ko yung ulo niya, tapos iagis ko, tapos, sabi niya pa daw doon sa GC nila, kasama si Amy Marcos, nakamukha ni Francis Leo Marcos. Sabihin one of this day, puntahan ko yung tatay nyo sa
lebengan ng mga bayani, hukayin ko doon, tapos etapong ko sa West Philippines. Tapos magmumura. Puta nyun lahat. Tapos sasabihin, papapatay si Martin Romualdez, Felicia Marcos, Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sasabihin nyo, malakas pa yun sa 2028. Sos, Mario Joseph Salpanelo, niloloko mo yung sarili mo. Tuluyang napatalsik si VP Sara, hindi siya pwedeng tumakbo at maglingkod sa anumang posisyon sa gobyerno. Naniniwala rin si Panelo na handa naman si VP Sara na harapin ang impeachment complaint. Pag pinagpilitan mo yan, lalong magagalit ang tao, lalong lalakas ang simpatiya niya, at lalong mapapadali ang pagbagsak ng mga naninira sa kanila. Pag daw in-impeach, trial ito si VP Inday Sara or mapatalsik sa pwesto, lalo raw magagalit ang mamamayang Pilipino. O sabihin natin may magagalit na mamamayang Pilipino sa Salpanelo. Given, sakyan kita sa ganong klaseng paliwanag mo. Magagalit ang mamamayang Pilipino. Ilang porsyento? Ilang porsyento ang mamamayang Pilipino na magagalit kapag siya napaalis sa pwesto? Halimbawa, meron tayo rito 150 million. Huwag na natin isama yung mga bata. Siyempre, anong pakialam sa politika nun? Huwag na natin isama yung pag-YouTube, nag-Instagram, Twitter. Huwag na natin isama yung mga jeje mo na panay babe. Walang pakialam sa usaping ito. Sabihin na natin ilang ang mga botante may pakialam sa usaping politika. Kasi aminin natin, yung iba wala naman talagang pakialam dito sa usaping ito. Trabaho, bahay lang. Halimbawa, sabihin na natin ang may pakialam sa politikang ito, 50 million. Sa 50 million, ilang porsyento doon ang magagalit? Huwag mong kalilimutan, Salpanelo, sir. Dilaw, kakamping, pula, loyalista. Gustong ma-impeachment trial si VP Inday Sara Pusit. Huwag kang nagpapalakas loob. Huwag mong kalilimutan, ang daming maisog rally na naganap. Ano nangyari? Wala. Ang daming DD shit vlogger, ang daming mga DD shit follower, ilang araw na natili sa EDSA Shrine, sa EDSA. Dumami ba kayo? Wala. Pito o 8 araw na natili ang KOJC sa Liwasang Bonifacio, nagrally doon. Kahit isang grupo may sumali ba? Para mapagsamantala na, alam mo yon, mapasamantala na, dapat may mga sumali ng grupo doon para mapaalis, mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. 7-8 araw ang KOJC sa Liwasang Bonifacio. May sumali ba doon kahit isang grupo? Wala. Natapos KOJC lang ang nandun. Ako naniniwala naman ako sa iyo, Sir Attorney, na merong magagalit na mamamayang Pilipino kapag na-impeach trial ito si VP Inday Sara or mapatalsik sa pwesto, may magagalit. Pero wag mo sabihin Luzon, Visayas, Mindanao. Wag mo sabihin buong populasyon ng Pilipinas magagalit, hindi matutuwa. Imposible. Imposible 'yon. May magagalit, totoo. Pero, maliit na porsyento lang. Kakampi nyo lang. Kailangan mo Salpanelo, Sir Attorney, tanggapin mo sa sarili mo, nakakaunti na lang ang mga supporter nyo. At
At yun lang yung tinatawag mo na mamamayang Pilipino. Yung porsyento na yun. Kaya natin. Tulad ng kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte, tinawag na political persecution ni Attorney Vic Rodriguez ang pag-impeach kay VP Sara. Dapat daw respetuhin ng mga kongresista ang taong bayan na bumoto sa bise. Kung tutuusin, mas may ground for impeachment pa nga raw ang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa umano'y unconstitutional na 2025 national budget. Naniniwala naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na diversion o nililihis lang ng impeachment ang issue sa blankong items sa BICAM report ng 2020. Anong nililihis dahil sa blanco? Wala pa tong isyong ito may mga nag-file na ng impeachment. Ay, December pa lang may mga nag-file na ng impeachment case laban kay VP Inday Sara Duterte. Itong BICAM kailan lang lumabas ito? Ngayon lang. Ngayon lang taon na ito. Ngayon lang February or ngayon lang February or bago magkatapusan ng January. Samantalang itong impeachment case laban kay VP Inday Sara Duterte, December pa lang may nag-file na. Nililigaw nyo kasi yung mga manonood nyo Ay, sus Mario Joseph. 2025 national budget. Gigi, sa mga oras na ito ay hindi pa rin naglalabas ng opisyal na pahayag ang OVP tungkol sa impeachment. Pero ito, pakinggan natin mga kababayan. Sinagot ho ito. Ito, nako, match na, ewan ko, match ba? Kumbaga, katunggali rin ito ni Manay Roque. Manay Roque. Katunggali rin ito ni Mr. Roque. Pakinggan natin ito, mga kababayan. Attorney Larry Gadon, mga kababayan, pakinggan natin. Kung ano ang rebat, sinabi niya ho rito kay Diwata. Kay Salpanelo. Diwata tuloy. Sorry naman kasi sa Facebook Diwata ang tawag nila kay Salpanelo. Hindi ko alam kung bakit. May negosyo ba si Salpanelo na Paris Overload? Bakit Diwata tawag nila? Kamukha, ang layo naman. Magandang lalaki naman si Diwata diyan kay Magandang lalaki naman si Diwata kay Salpanelo. Hindi naman magkamukha yan. Tingnan natin. Nakakatawa ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Nako, napaka lakas naman ng kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Si Sal Panelo nga, kasama niya sa mga billboards, mga higanting billboard, mga poster, mga advertisement sa radyo at sa TV at sinasabi na Sal Panelo, panalo. Pero anong boto nakuha niya? Nandyan siya sa kulelat na mga nasa top 30. Wala siya doon sa top 20. Makikita mo doon na hinimod na ng hinimod yung ni Digong, no? Kulelat pa rin sa botohan, sa bilangan, sa survey. Hinimod na lahat ng parte ng katawan. Nagpakaalila na. Niloko na ang sarili, nilamo na ang prinsipyo. Ano pa? Yung diretso, pilit na binaloktot. Yung tama, pilit na minali. Putik kulelat pa rin sa boto. Salpanelo, Salpanelo, laging panalo. Kinukonsider kasi nauusog tuloy Sino? Salpanelo nung tumatakbo ka nun, sino yung naging mo? Marketing mo? Salpanelo, laging panalo. Ay putik.
Nangangampanya ka, inuusog mo yung sarili mo. Ano, Sal Panelo? Laging panalo. Walang boto ang Duterte, konting-konti lang. Kaya lang nanalo si former President Rodrigo Duterte noong 2016 ay dahil sinuportahan siya ng mga Marcos loyalists. Dahil no choice. Alang-alang iboto si Mar Rojas o kaya si Binay na parehong dilaw. Kaya binoto na lang si Duterte dahil nangako siya na ipapalibing niya ang the late President Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Kaya yung mga Marcos loyalists bumoto sa kanya. Kaya hindi pwedeng sabihin na... Hindi pa yan. Isa yan sa mga nagpanalo kay Digong kasi ginamit niya si Ferdinand Marcos. Alam niyo na marami nagmamahal kay Ferdinand Marcos Sr. na kapag siya nanalo, ipalilibing niya sa libingan ng mga bayani. Ginawa naman niya yon. Pangalawa, isa pa siya nagpanalo sa kanya kasi nga, mainit ang usapin sa West Philippine Sea. Ano sabi? Kapag siya nanalo, pupunta siya doon sa Scarborough Show, bitbit niya ang watawat ng Pilipinas, nakasakay sa jet ski, at itatayo niya doon ang watawat ng Pilipinas. Bahala na raw ang China kung anong gagawin sa kanya. Kahit mamatay siya. Total, matagal niya na rin daw gusto maging superhero. At nung nanalo na, ang sabi niya, kung sino daw yung mga taong naniwala sa ganong klaseng pahayag niya, mga idiot daw yun. Mga idiot daw. Isipin mo, no? Mga idiot daw yung naniwala. Ano natin? Maraming boto si Sara. At the most, 4 million to 5 million lamang ang makukuha niyang boto. Noong 2021, nagpa-survey ang Malacanang kung sino ang malalakas sa kandidato. At ito ay pinasurvey nila, internal survey sa mga congressman. At ang lumabas doon, number 1 si BBM, number 2 si Leni, number 3 si Isko, number 4 lang si Sara. Kaya nga siya hindi tumakbo. Kaya lang siya napilitang tumakbo na Vice President dahil kung kay BBM ay siya ay mananalo. Pero walang boto ang Duterte at the most 5 million ang makukuha nila. Kaya hindi dahilan niyang eleksyon sa 2028 para i-impeach si Sara dahil hindi naman siya mananalo. Yun yung mga maisog rally nila. Yung mga maisog rally, wala pa ang 300 ang nagpupunta at ang karamihan pa doon ay mga paid vloggers at yung mga tauhan nila. Kaya hindi mo masasabi na meron silang mga tao na mga botante na milyon-milyon para sapat na makapagboto o makapagluklok ng isang presidente. Napakalayo. Durog, no? Alam niyo mga kabayan, ako naniniwala rin na si BP Inday Sara kaya hindi tumakbong presidente. Alam niyo matatalo siya kay Pangulong Bongbong. Matatalo siya. At pag natalo siya, walang nakaupo sa kanila sa national. Wala. Nawawalan sila ng pwesto sa national. Kaya ang ginawa ni BP Inday Sara Duterte, nag-vice president siya. Na alam niya doon siya malakas. At naaalala niyo yung nangangampanya sila sa may Samar. Yung pinatugtog natin video rito na nakaraan. Taliwas doon sa sinasabi niya nung huli na lang na ito raw si Amy Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos nakiusap sa kanya na tumakbo siya at kumampi. Dahil kung sila lang at wala si BP Inday Sara Duterte, hindi sila mananalo. Taliwas ito doon sa ginawa niyang pahayag doon sa entablado na kung saan nakiusap siya kay Pangulong Bongbong na baka pwede mo kong gawing vice president mo. Siya ang nakiusap kay Pangulong Bongbong na mag-vice president siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Video yun, statement niya yun nung nangangampanya sila sa Samar. Wala siyang wala raw siyang plano tumakbo kahit saan. Sabi ng mga nakakausap niya, takbo ka sa national. Tumakbo siya. Nakiusap siya vice president kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka pwede akong mag-apply siya, baka pwede mo akong gawing vice president.
Mag-vice president ako sa'yo. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantalangin yung lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.